Magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos na tumawag sa ating lahat na magkatipon sa pagdiriwang na ito ng banal na misa sa okasyon ng kauna-unahang Duc in Altum Diocesan Awards ng Diocese of Caloocan, kung saan gagawaran natin ng natatanging pagkilala itong ating 11 mga kapatid at mga kalakbay mula sa iba't ibang mga parokya ng Sambayanan ng Diyos sa Diocese of Caloocan. Para po sa ating pagninilay, balikan po muna natin ang mismong kwento kung saan unang binigkas ng Panginoon ang salitang ito, Duc in Altum. Isang paanyaya sa wikang Latin na ang ibig sabihin ay halina't pumalaot, ihulog ang lambat sa malalim na tubig. Napakasimple ng eksena sa kwentong binasa natin mula kay San Lucas. Galing daw sa magdamagang pangingisda sina Simon, Andres, Santiago at Juan. Nagpuyat at nagpagod, pero wala silang nahuli. Umuwi silang bigo. Parang wala silang mukha na may haharap sa mga taong naghihintay sa may dalampasigan para mamili ng isda. Nakababad pa sila sa tubig, naglilinis ng kanilang mga lambat, nang lapitan sila ng Panginoon na nakiusap na makiupo sa bangka ni Simon upang makipagkwentuhan sa mga taong nakaupo sa may dalampasigan. Iyon ang hindi nila malilimutang unang sandali ng pagtatagpo. Ang sandali na bumago sa direksyon ng buhay nila. Pinasakay naman siya ni Simon sa kanyang bangka na nasa mismong lugar kung saan siya nakababad sa tubig at abalang-abalang nagtatrabaho, naglilinis ng kanyang mga lambat na wala namang nahuli kundi basura. Nangyari ang unang pagtatagpong ito sa mismong araw ng kanyang pagkabigo. Noon pa mismo, ginawang pulpito ng Panginoon ang bangka ni Simon Pedro. Mapagbiro talaga ang Panginoon. Sa hindi niya sinasadya, biglang napabilang siya sa mga nakikinig sa pangaral ng gurong taga Nazaret. Nasa tubig siya, pero para silang mga isda na nahuli sa lambat ng dakilang mangingisda bago pa nila namalayan, nahulog na ang loob nila sa kanyang mga pananalita. Pagkatapos mangaral ng Panginoon, biglang hinarap niya itong mga mangingisda at sinabihan sila, umalaot kayo at ihulog ang inyong mga lambat. Kung tutuusin, pwede sanang tumanggi si Simon. May dahilan siya para magsabi ng, bakit naman namin sasayangin ang aming panahon para maulit lang ang pagkabigo?
Pero nang buksan niya ang bibig niya, ganito ang lumabas na salita. Panginoon, magdamag na po kaming ng isda at wala po kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, gagawin ko. Dahil inutos ninyo, susunod ako. Kumbaga sa isda, hindi na siya makapalag. At nang biglang nakahuli sila ng maraming isda at napagbuhari niyang parang inaakay siya ng taong ito na nasa harapan niya sa kakaibang klaseng misyon, sinagilahan siya ng matinding pagkatakot at ibig niya muling pumalag. Kaya nasabi niya, "Huwag po ako, Panginoon. Makasalanan po akong tao. Hindi po ako karapat-dapat." Pero hindi siya nilubayan. Ganyan ang Panginoon sa mga tinatawag niya. Nagsimula sa isang munting paanyaya. Paanyaya na pumalaot. Isang paanyaya na tinugunan ni Simon ng isang opo. Kahit mayroong kahalong pagdududa o pag-aatubili o pangamba sa puso niya. Ito naman po ang simula ng bukasyon ng bawat alagad. Ang pagsunod, ang pagtalima, isang munting tugon na sapat na upang baguhin ang buong direksyon ng buhay ni Simon at ng kanyang mga kasamahan. Mula sa karanasan ng kapalpakan at kabiguan na sinisimbolo ng kanilang mga bangkang walang laman, abay bigla silang parang napuno ng grasya, napuno ng biyaya, na halos pumutok ang mga lambat nila. Ang tinatawag ni San Pablo na karanasang siksik, liglig, at umaapaw. Yon ang naranasan ng mga unang alagad na tumugon sa tawag ng Panginoon. At yun din ang naging simula ng isang malalim na pakikipagkaibigan. Isang paanyaya na makibahagi sa buhay at misyon ng anak ng Diyos. Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na ang huhulihin mo para sa kaharian ng Diyos. Yon ang saysay ng Duc in Altum. Mga kapatid, ganyan kung dumating ang tawag ng Diyos sa buhay ng bawat Kristiyano. Hindi ho sa mga sandali ng tagumpay, kundi kadalasan sa mga pagkakataong parang pagod na tayo, parang natutuksong masiraan ng loob, mga karanasang palpak o bigo. Dumarating ang Panginoon sa gitna ng mga pang-araw-araw nating mga gawain, sa pagharap natin sa mga ordinaryong problema, sa mga iniiyakan natin, mga pagkakataon na lumalapit siya at nakakatagpo natin siya. Mga sandali na parang naririnig natin ang mahinahon niyang mga pananalita
at paalala, pumalaot ka, sumunod ka, magtiwala ka. Sabi ni San Pablo, sa narinig nating unang pagbasa, nakilala ng marami sa inyo na pinaghugutan ko ng inspirasyon sa aking motto bilang obispo, ang kenosis. Ganito rin daw, ani San Pablo, ang ginawa ng mismong anak ng Diyos, si Kristo Jesus. Siya ang unang pumalaot, lumusong at pumalaot sa dagat ng ating pagkatao. Nagpakumbaba, ibinuhos niyang lubos ang dangal ng pagkadiyos. Niyakap niya ng buong buo ang ating abang pagkatao, ang ating abang kalagayan, naging masunurin hanggang kamatayan sa krus, upang kasama niya ay may taas niya tayong lahat, upang may tampok niya tayo bilang mga kapwa anak ng Diyos. Kaya ho pala, noong mga unang panahon, ang binyag ay hindi lang sa pamamagitan ng pagwiwisik o pagbubuhos ng kaunting tubig sa ulo ng mga binibinyagan. Noong mga unang panahon, ang mga binyagan parang mga swimming pool. Hindi sapat na madampian lang ng tubig ang tinawag na maging alagad. Kailangan sumunod siya sa paanyayang lumusong sa tubig. Hindi lang para magtampisaw, kundi para pumalaot at lumubog ng buong buo. Alam niyo po ba, noong mga unang panahon, ang mismong obispo o pari na magbibinyag, andun din siyang nakababad sa tubig. At ang bibinyagan, hahawakan niya ang ulo, ilulublob, at sasabihin niyang, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama. At mananatili ka sa ilalim ng tubig matagal-tagal. Pag medyo nangingitim ka na, at saka ka lang bibitawan, hihinga ka ng malalim, akala mo tapos na. Ama pa lang yun. At ng anak, mas matagal ho yun. At pag medyo nangingisay ka na, saka ka lang bibitawan at ilalabas ulit sa tubig. Hihinga ka na naman ng malalim. Akala mo tapos na, at ng Espiritu Santo, yun ang pinakamatagal. At kapag medyo nalulunod ka na, saka ka nabibitawan ng pari, para sa paghinga mo ng malalim, bumuhos ng husto ang Espiritong kaloob ng Diyos. Yun pala ang ibig sabihin ng salitang Griegong baptisma. Hindi niya ibig sabihin ng magtampisaw. Hindi lang sumausaw sa tubig. Hindi lang bumabad sa tubig, kundi lumubog ng buong buo. Ganito pala kung tumawag ang Panginoon. Hindi sapat sa Kanya ang pakunti-kunti lang. Ang hamon ng Panginoon, kung magbibigay ka lang, ibigay mong lahat. Yun ang paanyaya ng Panginoon. Hindi kaunti, hindi kapiraso. Ang alay na hiling ng Panginoon sa atin, hindi yung pera natin, hindi yung anumang handog na gusto nating ibigay. Isa lang ang hinihiling ng Panginoon sa atin, buong puso, isip, kaluluwa, buong buhay natin. Yun ang binabanggit ni San Ignacio de Loyola
doon sa kanyang panalangin na tinawag na suscipe. Wikang Latin ng ibig sabihin, kunin mo Diyos, tanggapin mo ng buong buo. Tanggapin mo lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Yun ang paanyaya, buong puso, buong buhay na pag-aalay. At ito ang kinikilala natin sa umagang ito sa ating unang mga Duc in Altum Diocesan Awardees sa Diocese of Caloocan. Hindi naman po ang kanilang pagiging mga huwaran ang kinikilala natin, kundi ang kanilang kagandahang loob na tumugon sa tawag ng Panginoon na pumalaot ng may lubos na tiwala sa kanyang awa at biyaya sa kabila ng kanilang mga takot at pangamba, sa kabila ng kanilang pagiging mga makasalanan. Sila'y mahal ng Panginoon, hindi naman dahil sila'y mabuti o karapat-dapat. Baliktad. Tayo'y bumubuti dahil minamahal tayo ng Panginoon. Dahil sumasama tayong pumapalaot, nagtitiwala na tumugon sa walang kondisyong pag-ibig, paanyaya ng Diyos na pag-ibig. Hindi naman tumatawag ang Panginoon ng mga perpektong tao. Kaya wala tayong kinikilalang mga perpektong taong parang mga anghel na lumilipad. Lahat po ng mga santo ay may nakaraan. Ngunit lahat ng makasalanan ay may hinaharap. Every saint has a past. Every sinner has a future. Katulad ng mga apostol, mga ordinaryong mga mangingisda, ni hindi mataas ang pinag-aralan, mga ordinaryong tao. Nagsimulang tahimik, nasa mga gilid-gilid lang. Kayo pong mga volunteers namin sa mga parokya, tandaan ninyo ang naging simula ng inyong pag-i-involve sa mga parokya. Hindi po ba nung una, baka nagsisimba lang naman kayo, nanonood, nagmamasid-masid. Ganyan naman talaga sa simula. We are all like onlookers. Kahit sina Simon at Andres, Santiago at Juan, mga meron lang sila. Nagmamasid-masid, nakikinig. Nagtatrabaho nga sila nung nangangaral ang Panginoon. Pero yon ang naging simula. Di ba ganyan lang ang simula para sa maraming mga volunteers natin sa simbahan? Pero dumarating ang sandali na sumasakay ang Panginoon sa kanilang mga bangka, nag-aanyaya, na pumalaot kahit sa gitna ng maraming mga pinagkakaabalahan sa buhay. Minsan, kukutyain ka pa ng iba at sasabihin, sinasayang mong oras mo sa simbahan. Ano bang ginagawa mo dyan? Ano bang mapapala mo? At kapag ang hinahanap mo yung makukuha mo, parang sasabihin ng iba, kabaliwan niyang iyong ginagawa. Wala ka namang mahihita dyan. Anong mapapala mo? Ito ang paanyaya ng Panginoon. Pumalaot. Tinatawag niya tayong lahat na lumusong,
na huwag matakot. Huwag matakot na lumubog sa mas malalim na tubig. Kahit kutyain ka pa ng iba, katulad ni Simon. Kapag parang feeling mo lumulubog ka na, andyan siya. Ibibigay niya ang kamay niya. Huhugutin ka niya. Hahanguin ka niya. At tuturuan ka niyang lumakad sa tubig kahit sa gitna ng bagyo at unos. Sigurado po ako, may kani-kaniyang mga kwento itong ating unang batch ng Duc in Altum awardees. May kani-kaniyang kwento kung paano nagsimula ang kanilang Christian love life, ang buhay pagiging alagad at sugo ni Kristo. Sigurado ako may ilan sa kanila nangyari ito sa panahon ng pagsubok at sakit. May ilan sa panahon ng katahimikan ng simbahan o sa kusina sa bahay o sa mga problemang pampamilya o sa gitna ng pagluluksa. At marahil, katulad ni Pedro, may mga pagkakataon ding parang natakot sila at natuksong magsabing, Panginoon, makasalanan po akong tao. Hindi po ako karapat-dapat. Pero hindi sila iniwan ng Diyos. Tinawag pa rin sila kung paanong tinatawag tayong lahat. Tinanggap niya sila. Ang hiniling lang niya ay sumunod ka sa akin. Yun lang. Kaya mga kapatid, ngayong araw, nagpapasalamat tayo sa kanilang lakas ng loob na pumalaot, sa kanilang kabutihan, kababaang loob na tumugon sa mga sakripisyo at mga tahimik at konkretong mga pahayag ng pagmamahal sa ating simbahan na walang hinihintay na gantimpala o kapalit. Nililinaw ko po, wala ni isa sa kanila na humiling nitong pagkilalang ito ngayong umaga. Kung tatanungin natin sila ngayon, sino kayo noon at sino na kayo ngayon dahil sa pagsunod sa Panginoon? Parang pelikula, di ba? Ganito kami noon, paano kayo ngayon? Minsan magandang balik-balikan kung papaano tayo noon at ano nang nangyari sa buhay natin mula nung tayo'y natutong tumugon. At sigurado ako, wala ni isa sa kanila na magsasabing sila'y nagsisisi. At kung tatanungin pa natin sila, kung handa pa rin silang tumugon ng oo, hanggang sa huling sandali, sigurado din ako na ang isasagot nila ay, Opo, Panginoon. Kahit paulit-ulit. Opo, Panginoon. Naalala ko tuloy yung isang kanta sa Sister Acts. Parang ganoon ang ibig sabihin ng isang tunay na alagad. Laging may sigasig na para bang hindi kumukupas. Parang may apoy na nananatiling maningas. Di ba sabi nung kanta, I will follow him. Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from His love. Mga kapatid, kapag dumating din ang sandaling maramdaman natin ang tawag, hayaan nating sumakay at maupo ang Panginoon sa ating mga bangka. Huwag nawa tayong matakot kapag niyaya niya tayong pumalaot. Duc in Altum, hanggang sa dulo
kahit matapos na mabigo si San Pedro sa huling sandali, matapos niyang may pagkanulo ang kaibigan niya dahil sa takot, hindi siya iniwan. Hindi pa rin siya nilubayan ng Panginoon. Kahit sa kanyang pagkakatisod at pagkakabagsak, naroroon pa rin ang Panginoon. Iniabot ang kanyang kamay. Itinayo siya. Ibinangon siyang muli. At inulit-ulit ang kanyang paanyaya. Sumunod ka sa akin. Come, follow me. Sa ating mga Duc in Altum awardees, maraming salamat po sa inyong pagtugon sa tawag na maglingkod, na makibahagi sa buhay at misyon ng ating dakilang mangingisda. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Pagpalain nawa niya ang inyong mga pamilya at mga kaanak. Pagpalain niya ang buong diocese. Pagpalain niya ang sandaigdigan sa pamamagitan ninyo. Duc in Altum, umalaot kayo. Sumunod tayo sa Kanya. Mangingisda ako. Amen.